Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa unang araw ng Sanlinggo. At magbukas po tayo sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2. Ang pagkasabi dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. So, sabi dito, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Amen po ba? So ano ba yung ginagawa ng sanlibutan tulad ng pagbibigay ng ikasampung bahagi? Ito po yung sistema ng sanlibutan. Mateo 6. Para makita natin, sabi doon, para makita natin kung ano yung mabuti na kaaya-aya sa Diyos. Amen po ba? Yeah. Ang sabi dito sa Mateo 6 verse 1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng iyong Ama na nasa langit. So ano ba itong katuwiran na huwag makita tayo ng tao? Ito sa verse 2. Kaya nga pagka ikaw ay maglimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Dahil katuwiran po yan, pinapakita natin sa tao kapag tayo nagtutugtog. Amen po ba? Sabi dito, na gaya ng ginagawa ng mga pagpaimbabaw. Ito yung mga gawa ng sanlibutan na ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Sabi, sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay mga puri sa mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Amen po ba? So sa pagbibigay ng ikasampung bahagi, na ang sabi nga sa Mateo na ano yung alam ng kanan, huwag malaman ng kaliwa. Amen po ba? Na kailangan sa pagbibigay natin ng pagkatapat na ikasampung bahagi, nakaakibat po doon yung pananampalataya. Amen po ba? Na pagdating sa pananampalataya, dalawang bagay po ang pananampalataya. May pananampalatayang totoo, may pananampalatayang kakunwari. Amen po ba? Na bagamat nagbibigay, nang sabi dito, na pagpaimbabaw, na bagamat ang pagbibigay ng ikasampung bahagi na nakikita na huwag, sabi dito, huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, na bagamat nagbibigay, ang tanong, eksakto ba yun sa ikasampung bahagi? Amen po ba? Dahil kapag ang tao na nagtapat sa Diyos na ikasampung bahagi, ang pananampalataya niya nakatingin lamang sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi pag nakatingin po tayo sa mga bagay na sa nakikita, kapag tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi sa Diyos, magdadalawang isip po tayo dyan. Amen po ba? Dahil may pananampalatayang totoo, may pananampalatayang kakunwari. Amen po ba? Na magdadalawang isip tayo kung magbibigay tayo o hindi. Pag nakatingin po tayo sa mga bagay na nakikita. So kailangan nakatuon lagi ang isip natin sa mga bagay na hindi nakikita. Tingnan niyo po si Abraham, example si Abraham. Si Abraham po, inihandog niya si Isaac. Amen po ba? Hindi nakita ni Abraham yung nagsasalita. Because of faith, naniwala sa doon na hindi siya tumingin doon sa mga bagay na nakita. Tiningnan niya yung mga bagay na hindi nakikita, yung voice na narinig niya. Kaya nang inihandog na si Isaac, alam ba ni Isaac na ihandog siya? Hindi ko alam ni Isaac. Kaya ang sabi nga, kung naalaman ng kanan mo, huwag ipaalam sa kaliwa. Amen po ba? Kasi pag naalaman ng kaliwa yan, susulsulan ka ng kaliwa dyan, huwag mo nang ibigay yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi doon, ang naalaman ng kanan, huwag ipaalam sa kaliwa. Dahil susulsulan ka. Kaya kung nalaman ni Isaac na siya ihandog, maaaring magpipiglas si Isaac. Amen ba? Yung mga time na yun, magpipiglas yun. Dahil hindi niya nga alam na ihandog siya. Dahil si Abraham nga nakatingin doon sa mga bagay na hindi nakikita. So punta po tayo ng 1 Timothy chapter 6 verse 14.
1 Timothy chapter 6, verse 14. Ito po. Nang sabi, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpakita ng ating Panginoong Jesucristo. So utos po, ang utos po ayon sa Malakias 3:10, ibigay nyo ng buong buo ang ikasampung bahagi. Sumunod doon, walang dungis, walang kapintasan ayon sa 1 Timothy. Amen po ba? Walang dungis, walang kapintasan. Sabi dito, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. So kung nagtatapat po tayo ng 10%, pagdating sa 10%, involved po dyan ang pera. So pagdating sa pera, nandun yung numbering. So pagdating sa numbering, gagamit po tayo ng 5 fundamental mathematics. Ganun po ba? Yung 5 nung gagamitan natin para masiguro natin na eksakto talaga yung pagbibigay natin ng ikasampung bahagi. So, hindi naman kailangan ng Diyos na malaking ibibigay natin eh. Dahil ayon nga sa kay Propeta Haggai, silver is gold is mine. Sabi ng Diyos, hindi niya kailangan yung pera. Amen po ba? Ang kailangan lang ng Diyos yung pagtatapat ng ikasampung bahagi. Bakit po tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi? Para mapatunayan, para ibig sabihin, pag nagbibigay po tayo ng ikasampung bahagi ng pagtatapat, naniniwala po tayo doon sa sulat ni Haggai na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Na ang pilak at ginto ay sa Diyos. Yun po yung kaya po tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi dahil ang lahat ng bagay na sa Diyos dapat magbalik din sa Diyos. 10% lang ang hinihingi ng Diyos. Amen po ba? Nabagamat hindi kailangan ng Diyos yung pera, kailangan niya sa gawain ng Diyos. Dahil ang sabi nga, ang kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen po ba? So kailangan po ng pagtatapat sa 10%. Dahil nahirap po kung papasok tayo doon sa dalawang faith na yun. Na pakunwaring pagbibigay yung totoong nagbibigay. Amen po ba? Dahil ang topic po natin napakahirap, divine law. Banal po yan. Amen po ba? Kung banal yung utos, banal din yung inuutosan. Amen po ba? So yung kapag nagtatapat po tayo na eksaktong 10%, doon pa lang papasok yung divine, yung kabanalan ng isang tao na nagbibigay. So kung nagbibigay tayo ng pakunwari, wala po yung divine, bagamat sinunod natin yung utos. Pautusan, amen po ba? Sinunod natin yung utos, pero wala yung kabanalan. Amen po ba? Doon eh. Kaya nandito yung dalawa, divine at saka law. Pwede ka sumunod sa law. Pwede ka hindi sasunod sa divine. Kapag sinunod mo yung utos na may kabanalan, doon palang mapurihan ng Diyos. Kaya lang sabi nga sa 1 Peter, hindi ako nagkamali, chapter 1, verse 15, na magpakabanal kayo sa inyong pamumuhay. Sapagkat banal ang nagsubok sa inyo. Amen po ba? Punta po tayo sa Leviticus, doon sa pagbibigay. Old Testament pa lang, nagbibigay nun. Leviticus 27, verse 31. Hallelujah. 27 verse 31. Ang sabi dito, at kung ang sino man, 30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa bini ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay dadagdag niya ron ang ikalimang bahagi niya. So ginagawa natin minsan natin, siyempre nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi, hindi maiwasan na kinakapos tayo, kaya minsan nangiram tayo, sa madaling sabi, nangiram tayo ng church. So ang sabi dito, ibabalik na may 5 karagdagan. Hindi sa 10% ang idadagdag, kundi 5% na lang po. Amen po ba? Yun po yun ang sinabi dito. Kasi ang pagbibigay ng ikasampung bahagi nga, yung 90% yan para sa mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sa mga pangangailangan sa church. Sabi dito, at kung ang sino man ay tutubos, alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay dadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niya. So, pag nagbigay ka, pag nangiram ka, parang tinutubos mo na, ay parang tinutubos mo yung ikasampung bahagi na ibinigay mo. Kaya ang kapalit nun, kailangan meron siyang karagdagan na
ikalimang bahagi niyaon. At sabi sa 32, at lahat ay ikasampung bahagi sa bakayan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. So, wala namang tungkod dito, maliban na lang kung ipanalangin natin sa pangalan ni Kristo. Magiging banal po lahat ng laman na yan. Amen po ba? So, pagbibigay po ng ikasampung bahagi po yan. So, sundan po natin sa Numbers 18:26. Numbers 18:26. Na ang sabi dito, bukod dito salitain mo sa mga Levita at sabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel na ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong handog na pinakahandog na itataas sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. So pagdating sa dito sa binanggit nito, nasa under the law sila dito eh. Kasi ang ginagawa po ng Levites, kinukuha po yung 10% sa Israel. Amen po. Pagdating kay Apostol Pablo sa Corinto, sabi ni Apostol Pablo, magbibigay ng ayon sa kalooban. Kusang loob na pagbibigay. Hindi na po pupuntahan si member na saan yung 10% mo. Kasi pag ginanong po yan, under the law po tayo, nasa under the grace po tayo. Nasa 8 days po tayo, pumapasok po tayo sa 8 days. Kaya pagbibigay ng Apostol Pablo na sabi yung hindi po tayo nabibigatan. Kusang loob na pagbibigay. Amen po ba? Kusang loob na pagbibigay ayon kay Apostol Pablo. Kasi ang iba nakabatay na dito kay Apostol Pablo na wala na yung 10%. Na pag tinignan mo talaga, hindi naman sinulat ni Apostol Pablo na magbigay pa kayo ng kasampung bahagi. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, kalabisan na kung susulat ko pa. Ang sabi ng Diyos, sinulat ko na sa inyong puso, hindi na sa tinta at papel. Amen po ba? Sa puso na isinulat. So hindi na sa tinta at papel. Hindi na sinulat ni Apostol Pablo, kundi ang nilagay ni Apostol Pablo na kung kayo magbigay, andun yung pagkusang loob. Kung magbigay kayo ng 10%, andun yung pagkusang loob. Hindi yung napipilitan lang o dahil kailangan ng church, hindi po yun. Sa Old Testament, ang pagbibigay doon pinutuliktan ng mga Levita. Amen po ba? At sinabi dito sa baba na pinakahandog na itataas sa Panginoon ay ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. So yung press doon sa Levita, bibigyan ng ikasampung bahagi doon sa nasamsam nila. Ito tawag kasi dyan sa back na yan, samsam yan. Yung laman yan, kung magkano ang laman yan, yung 10% ibibigay doon sa press, katulad ng ginagawa natin. Ililis yung 10%. At yung binigyan naman ng 10%, kung sino pong leader na nakatayo, magbabalik din po siya ng 10% dito. Amen po ba? Ganun lang yung return nun. Yun ang ibig sabihin dito na ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Binabalik nila. Pag binigyan ng bawat isa sa atin, loobin ng Diyos na ang bawat isa ay mabigyan ng mga love gift, mga ganun. Ibabalik din po natin yung 10% sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? At susundan po natin sa Deuteronomio 12:11. 12:11. Na ang sabi dito, ay mangyari nga ang dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon ninyo dadalhin ang lahat na aking iniutos sa inyo, ang inyong mahandog na susunugin, at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat na inyong piling panata na inyong ipinanata sa Panginoon. Pag napapansin po natin sa palengke, may nangihingi po dyan. Amen po ba? So pag hindi naman sabi na hindi tayo nagbibigay sa kanila, ang sabi kasi kung saan yung pipiliin ng Diyos ang kanyang pangalan, doon tayo magbibigay. Dito nilagay yung pangalan, dito tayo magbibigay, hindi doon sa kanila. Amen po ba? Andito yung pangalan ang linaw sa 11 eh. Sabi dito, at mangyari nga sa dakong pipiliin ng Panginoon ng Diyos, na patatahanan sa kanyang pangalan. Ito yung dako na patatahanan sa kanyang pangalan, Jesus Christ, Almighty God. Amen po ba? Na ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking iniutos sa inyo, ang inyong mahandog na susunugin, at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas na inyong kamay, at ang lahat na inyong piling panata na inyong nanata sa Panginoon. So dito natin ibibigay, hindi po doon sa mga naglilimos doon sa labas. Dahil ang sabi nga ng 6.1 na wag, sabi sa Mateo na huwag tumugtog ng mga pakakap, yung paglilimos sa labas. Hindi tayo magbibigay doon. Dahil may nilagay sa pangalan eh. Church po tinutukoy nito. Na kung saan yung pangalan itinaas ng Diyos, doon tayo magbibigay ng ikasampung bahagi. Amen po ba?
So punta po tayo sa 2 Chronicle 31 verse 12. Chronicle. Second Chronicle chapter 31 verse 12. Ano po? At kanilang pinagdadalahan ng mga alay at mga ikasampung bahagi at ng mga tinalagang bagay na may pagkatapat, at sa mga iyon ay katiwala si Clonanias na Libita at si Simi na kanyang kapatid ay siyang ikalawa. So, sinabi dito sa Chronicle, sila man din ay nagbibigay ng ikasampung bahagi na may pagkatapat. I mean po ba, dito pala sa Old Testament, nagkaroon na ng pagkatapat. So, kaya pagdating doon sa Malakya, sabi na nagpakaligaw. Ang tanong, saan na nagpakaligaw? Ninanakawan ni baga ang Diyos. Saan? Sa ikasampung bahagi. Bakit nangyari yun? Dahil pagdating kay Moises, nung natulog na si Moises, ang nagpatuloy si Joshua at saka si Caleb. Ano po ba? Sila nagpatuloy. Pag dumating na, nagbago na naman yung hari, kaya hindi na na-implement yung mga 10% dyan. Tulad ni Tobias, pag binasa niyo doon kay Tobias, sa Nehemiah, di ba si Tobias hindi na pinag-implement yung 10% doon, kaya nga pinalaya si Tobias doon eh. Ang mga Levita hindi na naglilingkod sa Diyos, wala nang gumaganap sa tungkulin sa gawain ng Panginoon. Then ang mga Levita noon nagsitakas, dahil wala na nga yung 10%, hindi na binibigay sa kanila yung 10%. Nung si Tobias po ang nagiging leader doon. Amen po ba? Kaya ang sabi nga ng Malakias, nangagpakaligaw na. Amen? Kaya kung sinasabi ng iba na itong pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Israel lang, walang binanggit po sa Israel lang. Amen po ba? Dahil lahi pong binanggit yun, buong bansa po nagnakaw. Amen po ba? Kaya yun po yung kuwan dyan, kaya na hindi nakakuwan, hindi naman totally na ang buong Israel hindi nakatupad. Kasi ang tinignan po natin yung Bible, ang hinahanap doon, isang kuwan lang. Doon sa 4 na kuwan, isa lang talaga ang nabagsak doon. 1 part lang po ang hinahanap dito sa Gentile para may makumpleto yung 4 na bahagi. Kasi yung 1 part, yun lang ang bumagsak eh. Yung 3rd part, pasado na yung 3rd part eh. Yun lang nangaligaw doon, yung 1 part eh. Kaya pagdating sa intel sa atin, sabi nga ng Diyos na kunti lang ang papasok. Dahil kunti lang naman talaga. 1 part lang ang hinihingi eh. Kasi yung 3rd part, nandoon na eh, sa bansang Israel. Yung 3rd part. Kaya may buwa, pero yung 1 part na yun, wala pong sukat na bilang yan mga kapatid. Huwag po natin sabihin na 12,000 na yan, o 1 part na yan. Kasi pag sinukat po natin ang buhangin, pag tinimbang nyo po yung buhangin, 1/4, titingnan natin kung mabibilang ng tao yan. Hindi niya pa mabibilang yun. Yung 1/4 na yan na buhangin. Kasi ang sabi nga, ang bini ni Abraham, sing dami ng buhangin. Pag sukat tayo ng 1/4 na buhangin, hindi po natin mabibilang yung bini na yan. Amen po ba? So pagdating naman po dito sa papasok po tayo dun sa benevolence, na ibig sabihin yung kabaitan ng isang tao. So, kukuha lang po tayo ng 2 talata dyan sa Proverbs 25 verse 1. Ito yung advice ng wise man. Sino ba ang wise man? Yes, walang iba. Yun si Jesus Christ. So, punta po tayo sa Proverbs 25 verse 21. Ito po yung advice ng wise man. Sabi dito, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauwaw, bigyan mo siya ng tubig na mainom. So, part pa rin siya ng pagbibigay. Amen po ba? So, bigyan. Si karamihan na nga po, pagkaaway ko yan, hindi ko nabibigyan yan. Amen po ba? Wala po yung kabaitan ayon sa sinasabi dito na benevolence. Ibig sabihin kabaitan o kawang manggagawa. Amen po ba? So, isa pa, dito pa ako magtatapos sa Isaiah 58 verse 7. Punta po tayo sa Isaiah 58 verse 7. Isaiah, ito po. Na ang sabi dito, hindi ba magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan, baka makakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa. Yan po yung sinasabi ng wise man, advice ng wise man, na dapat huwag natin gawin na may nakita tayo nagugutom na magkukubli tayo. Amen ba? Sabi dito, huwag kang magkubli sa iyong kapwa tao. Ibig sabihin yung okay lang yan, kahit hindi mabigyan. Amen po ba? So sa verse, sabi dito, kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga,
at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. So andyan po yung box offering po natin. Ang sabi nga ng Apostol Pablo na kung tayo magbibigay ay yung hindi po tayo nabibigatan, kundi pusang loob. Amen po ba? Upang maging banal po yung pagbibigay natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Kasi kung hindi po tayo, kung hindi naman po natin na may eksakto yung 10%, siguro na lang, nilalagay na lang po natin sa love offering. Amen po ba? Kasi pagdating talaga sa 10%, masilan po talaga ang 10%. Hindi po memorize lang, amen po ba? Mas maigi nang kumita ka ng 10 piso, naglagay ka ng piso, kaluwalhatian po sa Diyos yun. Kaysa kumita ka ng 1,000, naglagay ka lang ng 70, 80, wala po sa 10% yan. Amen po ba? Ang tinitingnan ng Diyos yung pagtatapat, hindi yung laki ng pagbibigay. Amen po ba? Naway sa maikling mensahe na mula sa Diyos, dahil Biblia po ang binuksan natin, naway sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. At muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At binabalik ko na po sa ating pastor. Tayo manalangin.